Narito na ang inyong hinihintay. Ang programang magpapakita ng di nakikita. Ang nakatago ay ilalabas niya. Yo! Topa Show! Programang maraming ilalantad na mga sorpresa. Yo! Topa Show! At ngayon, narito na po sila, ang mga kwento niyang ating mapapakinggan. Si Mr. Yes Yes Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yo! Topa Show! Yes, yes, yo! Yes, yes, yo! Yes! Magandang araw po sa inyo lahat mga kaibigan. Yan. Welcome po sa Yes Yes Show, Topacio. At syempre sa ngalan po yan ni Attorney Ferdy Topacio. Ako po ang inyong lingkod, Juvie de Guzman. Maraming salamat po sa pagkakataong ito at magkasama na naman tayo sa huling linggo. Ayan, para ngayon huling araw na to sa linggong ito dahil po sa 28, 29, 30 ay off-air po tayo. Kaya po, marami pong mga kababayan natin ang nagsusumikap na makabiyahe, maka-abroad, at marami yung klase ng mga klaseng usapin ukol sa pagsakayan. At hindi lang po yung mga kaibigan, thankful tayo sa Panginoon dahil unang-una, ito po yung pagkakataon natin na makasama rin ang isang special person uli, no? Alam niyo, paborito ko na to dahil marami kaming something in common, kaya nga po, marami nagugulat, mahilig ako sa magaganda, pasensya na kayo. At hindi lang ho yan, mga friendship, alam niyo, marami kaming tatalakayin ukol sa TNBS, yan. Alam niyo, marami tayong dapat alamin dahil marami tayong mga kaanak, kaibigan, kakilala na pwede ho nating bigyan ng opportunity na maaari ho kayong maka-avail nito. Dahil ito po'y napaka-importante doon sa mga walang hanap buhay, doon sa mga walang ginagawa. May coaching nga, wala namang ginagawa. Di ba may mga ganun? Pero this time, ito magbubukas sa ating kaisipan na imbes na mag-aksaya kayo ng gasolina kung saan-saan lang, di gamitin na natin ito sa tamang paraan. Okay, ngayon naman yung bisita natin, talagang kinulit ko. Huwag kayong mag-alala. Yung iba dyan, huwag mainggit kasi alam niyo naman, pag ginusto kong bisitahin ako, awa naman ng Diyos, pinagbibigyan naman ako. Yan. Ganun lang po yun. At kung hindi ko naman kayo in-invite, okay lang po yun kasi may mga kanya-kanyang oras at panahon kayo na mai-invite kayo, lalong-lalo na, no? Dahil dito sa aking partner, ay talagang ako po'y binilinan na magkaroon ng maraming kaibigan. Yan. At kakilala na pwedeng magbigay sa atin ng mga halaga, di ba? Lalong-lalo na kahapon, napakaswerte natin, kasama natin si Sir Jerry ng Eternal Plans, di ba? Maraming mga binigay sa ating update at hindi lang yan, napakaraming mga magagandang opportunity ang ibibigay po namin sa inyo. Let's welcome ang aking kasama ngayon, yan, ang regular friend ko, regular guest pa ng Yes Yes Show. Let's welcome Miss Tisay. Woo! Ayan. Hi, good morning. Good morning din sa iyo, Miss Jovi. At syempre, good morning sa mga manonood ng Yes Yes Show Topacio. Syempre kay Attorney, hello sa iyo, Attorney. Andito na ulit ako sa iyong segment sa Yes Yes Show. Syempre, gusto ko rin batiin si Apple Labori ng Lady Eagle Club ng Road Warrior Lady Eagles Club. Yung mga Eagles dyan, yung mga kababaihan, tingnan nyo nga naman, no? Kahit mga babae, pumapasok na ng Eagle, no? Tsaka syempre kay Benji Estelor, at syempre ang UGP, ayan, thank you so much. Wow, grabe, itong UGP na to, no? Napakarami palang mga nasasaksihang mga road rage, mga ganon. Yes. At hindi lang po yan, yung opportunity, hindi lang basta-basta, di ba? Dahil merong silang napipeke, meron namang akala nila wala silang update, meron pala, matipong ganon. Pag-usapan natin yan kasi alam mo naman, Tisay, napaka-importante sa atin, yung mga TNVS, no? Kung tutuusin, dahil sila ang sumagip sa problema ng taong bayan. Lalong-lalo na yung pagkawala ng mga sasakyan noon, di ba? Yung, alam niyo naman, maraming issue ngayon, no? Bigla na lang wala nang masakyan, bigla na lang hinuhuli yung mga koloro. Dati nakakalusot, di ba? Yan. Okay. Alam mo, gusto ko lang munang unahin natin
yung kwentong road rage, no? Yes. Usually, ano ba tong road rage na to? Paliwanag nga natin para dun sa mga hindi pa nila naiintindihan ano bang nangyayari dito? Bakit may nag-aaway? Bigla-bigla, no? Yes. Kasi ito yung mga driver na halimbawa ako, kunwari nagda-drive ako, tapos biglang nasingitan ako. Siyempre parang napikon ako, ba't ako siningitan na ito? So kakarirahin ngayon itong makikipagkarirahan ngayon. So, dapat yun ang iwasan natin kasi isang matter of minutes lang naman eh. So, makakarating at makakarating tayo, no? Isipin na lang natin yung mga pamilya natin na naghihintay sa bahay. Pagka naiisip nyo ng makipag-road rage dyan, kasi di nyo alam ang disgrasya, no? So, imbis di mag-ingat kayo pa yung nagtatawag ng aksidente, no? So, yun yung dapat nilang iwasan, yung init ng ulo, kalma, di ba? Yun! Nakita nyo, ngayon ko lang naintindihan. Ngayon lang naintindihan na ganun pala, no? Oo nga naman, alam nyo, driver din ako, pero matagal-tagal na rin ako minto sa pagdadrive. At minsan, pag gusto ko lang, ganun. Pero alam nyo mga kaibigan, ang pagdadrive po talagang, sabi nga nila, pag lumabas ka raw ng bahay, ay nasa hukay na raw isang paa mo. Yes, parang ganun ang sabi hinihila na nila, raw no? ang At hindi lang po yan, mga kaibigan, mantakin ho ninyo ang ganda-ganda ng posturan ninyo. Pagdating nyo sa bahay, pagod na pagod kayo, basa kayo ng pawis, posibleng ganon, lalo na yung mga rider din, di ba? Ganon din nangyayari At hindi lang po yan, yung mga sasakyan nyo na maayos, syempre sa dami ng mga palit-palit ng mga sumasakay, nagiging hindi na maayos. Kasi yung uncle ko naman dati rin ay meron din siyang dinadrive na tinambakan niya ng stop toy. Nilagay niya, ewan ko ba't natuwa yun, no? Nilagay niya ng stop toy yung kanyang likod. Siyempre, bawat sumasakay. Pag uwi niya sa bahay, wala na palang stop toy. Ibig sabihin, kada may sumasakay, kumukuha ng stop toy. Mga maliliit ba? Yung siguro galing dun sa mga, alam mo yun sa mga, di ba yung mga game center, na kung saan sabi niya, hindi ko, nagalit nga yung anak ko, sabi ng uncle ko. Galit yung anak ko kasi, bakit ko rin nilagay dun sa, akala siguro ng mga pasahero, giveaway. Pero salbahin naman kayo, guys. Kung kayo yung isa sa mga kumuha nun, bakit kayo kukuha ng isang bagay na hindi naman ibinibigay, di ba? Pangalawa, hindi naman in-offer sa inyo. Bakit nyo kukunin? Inagawan nyo lang ng laruan yung bata. Ayan. Tama. Okay. Tama dyan. Karaniwan sa mga TNVS na, kasi ikaw yung presidente. Alam nyo, ang presidente yung pala ito ng UGP, kung saan ang hawak niyang mga sasakyan na inabot ng 847 operators and drivers. Ayan. 847 operators and driver. Yan. Yes. Maaaring kayo kabilang sa isang mabuti o masamang driver. O masungit o mabuting operator. Yan. Usually, ganun yung problema At ito nga, pinag-uusapan natin lagi, no? Yung paano magmantine ng isang TNBS, lalong-lalo na ikaw ay presidente. Ang presidente, parang ikaw na rin yung, parang may-ari ka na rin ng, di ba? Kasi ikaw yung nangangalaga ng mga sasakyan na dumadaan sa iyong grupo, tama? Yes. Ayan. Siyempre, mga babies natin yan, yung mga operators and drivers. Para sa akin, bilang presidente nila, tinuturing ko silang mga babies ko, mga angel babies ko dyan. Hello, hello sa inyo. Andito na naman ako, bidang-bida na naman kayo dito, no? Kaya lagi kayo manood dito sa segment na ni Miss Jovi para alam nyo na. Para alam nyo na kung siyempre, Yan. Siyempre, dahil nasa usapang kalsada tayo, no? Hindi lang ito pang TNBS, hindi lang pang UGP. Siyempre, sa lahat ng mga bumabiyahe dyan, no? Ito yung mga karamihan na nararanasan natin sa kalsada. Hindi lang ako, kahit ikaw, malamang nararanasan mo yan kasi may sasakyan ka rin, no? Ang jeep, no? Sa mga jeep na bumabiyahe dyan, shoutout naman sa inyo, no? Huwag kayong bigla-bigla na lang tumitigil sa gitna. Dapat medyo itabi nyo ng konti ang ating sasakyan kasi katulad ng iba, nakasunod kami sa inyo. Bukod sa amin, may nakasunod pa hanggang sa maipon sa likuran. Tapos malawak pala dun sa harapan na kayo lang yung nakaharang dyan. Siyempre, yung mga, hindi lang mga motorista ang medyo maiinis sa inyo ng konti, very slight lang naman. Kung ako yun, very slight lang. Hindi lang yun, kundi pati yung mga pasahero nyo na malilate na rin sa trabaho. So, isaalang-alang natin sa bawat tinatrabaho natin, magkaroon din tayo ng malasakit sa kapwa natin, no? Yun na. Yun. Syempre kahapon kung nanood ka, ay napag-usapan namin yung isang napaka magandang bagay na pwede nating paghandaan din, mga kaibigan.
Alam niyo po ba, kung kayo po ay nagmamahal sa inyong pamilya, nagmamahal sa inyong sarili, lalo na yung grupo mo, yung UGP, di ba? Oo. Ito, para sa ating lahat to mga kaibigan, pwede kasi kayong mag-join, no, sa isang opportunity na tulad nito. Alam mo, nagulat ako, sabi ni Sir Jerry kahapon 2 piso lang araw-araw ang hulog. Aba, ang tiyaga, di ba? 2 piso, may patutunguhan. Ayan, kasi package talaga siya. Pero hayaan nyo po kasi ang gagawin natin, once a week, mapapakinggan natin ang ukol dito sa napakagandang opportunity na ibinibigay ng Eternal Plans. Ito po'y para sa mga buhay. Hindi ho yan basta namatay ka lang, di ba? Ang maganda lang kasi, alam mo sis, pinaghahandaan kasi ito At napakarami ko hong pinagsisihan, no, nung araw dapat habang tayo ay merong kinikita, habang tayo ay merong mga pamilyang mga bata pa, iminomotivate na natin sila sa tamang paggastos. Kung kayo ay gagastos ng kung ano-ano, kung ano-ano lang, di ba? Tapos sakit naman na kukuha nyo. Better na gumawa tayo ng isang opportunity na nag-iipon tayo para sa ating future, na tayo'y hindi ho natin kailangan na mamatay naman agad para magkaroon nito. Ayan. So ikaw ba medyo naintindihan mo ba yung usapan namin kahapon? Medyo naintindihan ko naman. Ayan. Ito, in short, huwag niyong gastusan yung gusto nyo. Ang gastusan nyo ay yung pangangailangan, yung kailangan. Yon, yung diba? future. Isa yan sa kailangan natin, yung sinasabi ni Miss Joby nga kanina, totoo naman yun. Para sa future din yun, kasi hindi naman sa lahat ng panahon, malakas tayo, kailangan din natin na nag-iipon para sa, alam nyo na, sa mga haharapin. Alam nyo, guys, no, kaya ako naisip to, kasi nung araw pa, hindi naman ako nagpipilit na gumawa ng isang bagay na pagsisisihan ko. Kasi meron ho akong mga grupo ng mga seafarers, yung mga eto, nakakatuwa kasi ang dami kong mga inalok dahil dun sa tita ko, kasi tita ko naging ahente ng isang insurance plan, no? Ang pagkakamali ko, yung ini-insist ko na tao na sana kumuha siya, mantakin nyo guys ito, totoong nangyari ito. Hindi ho ito kwento-kwento lang, kasi ako ho'y nasa mga grupo ng mga seafarer. Hawak ko po dati ang Anak Marino Search and Rescue Multipurpose Cooperative, kung saan ako po ay isa sa, alam nyo na, opisyal, gano'n. Pero hindi ho ako seafarer, kundi kaibigan po ako ng mga seafarer na kung saan, puro nga ho to kapitan ng barko. Pero lahat ho sila, covered sila. Ito maganda, kasi lahat sila may insurance. Lahat sila, meron silang mga memorial plans. Ito yung magandang company na sa umpisa pa lang, minomotivate na sila na maintindihan nila ano yung mga pangangailangan ng mga ito, di ba? Not only that, yung pamilya, kita nyo guys, ang nangyari, no? Yung inaalok kong pilit, ayaw. Sabi niya sa akin, kailangan, Juby, alam na misis ko yan. Eto nga, sabi ko nga bakit misis ang magdedesisyon? Ikaw naman yung naghahanap buhay. Yun ang sabi ko sa kanya, Kapitan, ano ba nangyari sa'yo? Sabi niya, hindi kasi lahat ng misis, yung misis ko kasi, siya ang humahawa. Ilang wrong. Hindi. Ang point ko lang dito, guys, no? Itong misis niya, ang humahawak doon ng kanyang kaperahan. Oy, grabe. Pag sana all, hawak ng pera. Kasi ganun pa rin mga seaman. Ganun pa kayo talaga? Totoo ba yan? Yan. Ewan ko lang kung si Captain Durana, ganyan din. Kasi alam ko na manonood dyan, si Kapitan Rolando Dorado Durana. Siya yung aming chairman and president ng AMSAR MPC at ng PPAA, no? Ito nga yung mga ilan sa mga liwanag niya sa akin. Sabi ni Kapitan Durana sa akin, kailangan talaga pinaghahandaan yan dahil tayo lahat ay darating sa isang bagay na hindi natin inaasahan, no? Kaya sabi ko, eto naman na nangyari, yung taong inaalok ko, guys, yung taong inaalok ko, after a week lang, Diyos ko, mahilig siyang mag-rider. Grupo sila ng mga grupo sila ng mga nagmomotor sa isang lugar na talaga namang, ewan ko, parang nagkakarerahan yata itong mga to, kaya na aksidente. Biruin mo, sumemplang yung motor niya, tumalsik siya, and then nasagasaan pa ng truck. Yung tao na yon, ha? Ito na.
Siyempre, kinikilabutan ako, guys, kasi mintakin mo, hindi natin inaasahan na inaalok natin, pero di tayo pinansin. Ako naman, wala naman din sa loob ko na may mangyayaring ganon, di ba? So, ngayon, dumating yung misis niya sa opisina nung, barangay, hindi, sa opisina nung seafarer, seaman sa office, no? Dumating doon, tama-tama, nandun din ako, kasi nga, meron ako ibang bagay na sadya, kaya pumunta ako doon. Nagulat ako na yung inalok ko daw na alam mo bang namatay na aksidente, sabing ganon. Double murder pa kasi, sumemplang na, ibig sabihin, talagang nabagok na yung ulo, at the same time, nasagasaan pa. Eto na. Ang masakit na pangyayari doon, yung misis walang ipon. Naku po. Wala ring ipon si Kapitan. I don't know kung saan nag-ipon si Kapitan. Nakakapagtaka lang, no? Bakit walang ipon? Kapitan ka, di ba? Pero hindi na natin pinakailaman yung ganung kwento. Tama. Kasi ang sa akin lang naman, ay bakit ho nagkaganon? Sabi naman ni misis, kasi inuuna kasi namin yung makapagpagawa kami ng bahay, inuuna kasi namin makabili ng kotse, inuuna kasi namin makabili ng kung ano-ano. Eto na. Ma'am, bakit ho ganun ang naisip nyo? Wala ba nag-a-advise sa inyo? Well, actually, sabi nga ng mister ko noon, may nag-aalok daw sa kanya, pero hindi ko inintindi. Ito yung malaki kong pagsisisi. Yun. Na hindi ko rin ine-expect na mas importante pa pala yung ganitong mangyayari, yung insurance. Insurance, oo. Wala silang kaipon-ipon, alam nyo po, nagtulong-tulong ang buong building. Grabe. Akalain nyo kung gaano ka-morbid yung para kang walang-wala talaga na, hindi ko malubos maisip kapitan ka ng barko, and yet wala kang naipon. Ayan. Alam ni Kaping Duran yan, kaya nalulungkot ako sa isang kaibigan nating kapitan ng barko na hindi pinaghandaan yung future na ganito. Tama. Kaya inaano ko rin sa'yo, Tisay, na sana ay magkaroon din tayo ng magandang opportunity, magkausap-usap tayo yung mga grupo ng TNBF. Yes. O kung hindi man, tatanungin natin yung ating mga kandidato dyan. Ako, malaking maitutulong nyo rito kung sakali na ito yung magandang irigalo di ba? Tama. Imbis na kung ayaw nila, di doon tayo sa gusto, di ba? Maganda ho itong irigalo kung kanino man At para saka may mga nag-o-offer ng insurance na minsan nagbibigay sila ng parang 100,000 muna worth na gano'n. Tapos dyan ka mag-uumpisa nun tapos diretso na. Kasi lalo na sa mga usapang TNBS pa rin tayo, driving, kalsada. So hindi lang TNBS, pati yung mga nagmamaneho sa kalsada, kailangan din natin ng mga insurance kasi ang kalsada kahit na anong ingat mo, kahit napaka-ingat mo na sa kalsada, minsan hindi mo alam yung sumusunod sa'yo, yun ang pwedeng sumalpok sa'yo. So, dapat nakahanda nga naman tayo. Okay. Katulad yung topic mo kanina. Mamaya. Oo. Putulin muna natin yan. With that, syempre, magbe-break muna tayo mga kaibigan. Ang oras, alas 11:25 ng umaga. Dito pa rin sa Yes, Yes Show! Yes, yes, yo! Topa Show! Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yes, yo! Topa Show! Yes, yes, yo! Yahoy! Magandang araw po sa inyong lahat, mga kaibigan, loob at labas ng bansa. At syempre, sa ngalan pa rin po ni Attorney Ferdy Topacio, ako pa rin po si Juvie de Guzman. At magbabalik tayo sa ating magandang kasama, si Tisay. Hi! Good morning. Good morning ulit sa inyong lahat. Okay, kanina napag-usapan natin yung road rage Gusto nating malaman, ano ba yung mga kailangang dapat gawin kapag ang isang driver ng TNBS, lalo na yung grupo mo. Kasi syempre, ikaw yung presidente dyan, parang ikaw yung nanay nila, di ba? O, mananag ko, sabing gano'n, nanay talaga batang nanay. Okay, ano ang mga paalala mo sa mga driver ng TNBS? Siyempre, lagi kayo mag-iingat at huwag mainit ang ulo. Wala nang mas gaganda pa sa mas magandang usapan kapag kayo ay nagkakaroon ng problema dyan sa kalsada. Huwag tayo makipagsigawan dyan. Ngiti na lang tayo, ngiti lang o kaya magpakumbaba kasi walang mawawala sa atin pagka nagpakumbaba tayo. Mas may mawawala pag nakipagsambuno tayo dyan sa kalsada. Kayong lahat, mga nasa TNBS dyan, syempre ang kaibigan ko, si Apple Labore, tsaka si Benji Estelor, syempre ang Road Warriors ng Lady Eagles Club. Hello sa inyong lahat. Ayan na. Naku, napakaswerte naman at talagang, alam nyo ho,
yan ay magsisilbing nanay nyo rin, parang galing sa bahay, di ba? Oo. O anak, bago ka umalis ha, yung yung panalangin, siyempre, unahin mo yan. Pangalawa, kailangan wag maitang ulo, magbaong ka ng napakahabang pasensya. Okay, bago natin pagpatuloy yan, ay handa mo na rin yung mga babatiin mo, bukod doon sa binati mo na, ay gusto ko lang pong magpasalamat sa aking kapatid, yan, si Katirso Peralta, yan, thank you so much, kay Boss Edgard, at saka kay Attorney Macnil Rante, thank you po, ayan, dinalaw nila ako after the program kahapon. Salamat mga bossing, at syempre, salamat po sa mga paalala. Ayan. Thank you so much. And not only that, hello din kay Sir Benjamin Ramos, Sir Dennis Antenor, Sir Randy Cabangon. At hindi lang po yan sa lahat ng mga kapatid natin sa INC. Lalong-lalo na, ito, inaabangan ko, nako, Katirso, nasan na? Si Superintendent, Fire Chief Superintendent, retired na ho ito, si Herandi Agonos. Palagay ko, hindi tayo nakasingit dahil nga po, alam niyo naman, mahabang holiday, long weekend holiday talaga. Okay, si Doc mo, Melvin, at saka si Ma'am Jane Militante, yan, ng Emergency Response Team. Not only that, yung grupo ng Komisyon ng Wikang Filipino, hello po sa inyong lahat. At hindi lang yan, kay Silvana at saka sa mami niya, ayan, magandang araw po. At kay Attorney, kay Sir Jigs Magpantay ng CCW, National President, lalong-lalo na kay Miss Maruha de Asis, ang Margo Management Consultancy Services. And not only that, nandyan si DJ Magpantay, Nonoy Balo-Balo, ayan, si Doc Melvin uli, at syempre, si Spike Ariate. At marami pang iba, no? At batiin mo na rin yung mga, yung mga laging sumusuporta sa'yo. Yes, syempre, marami diba? yan. Syempre, si Mr. Jigs Magpantay, babatiin ko rin siya. Syempre, at saka si Ma'am Maruha de Asis, si DJ. Syempre, ang ating cameraman dyan, syempre, sa Margo TV Philippines, nandyan ako mamaya. See you all, guys. And UGP, ingat kayo lagi sa biyahe. Basta nandito lang ako nakasuporta sa inyong lahat. No? And also, lahat ng TNBS, lalo ng Independent Alliance, yun ang alliance ng UGP. At syempre, ang kaibigan ko si Eileen Pagyo ng TAP, ang reyna ng TAP. Syempre, may reyna din tayo ng, ng Road Warriors, Lady Eagle, si Apple Lagore, syempre si Paul, Josephine. Hello sa iyo. Syempre, maraming salamat sa inyo sa pagsuporta bilang mga kaibigan ko dyan. Syempre, Ma'am Rose, ayan, malapit na ang pagbubukas. Alam mo na ibig kong sabihin. Hello sa inyo lahat. Ayun, balik sa iyo, Miss Jovi. Ayan, not only that, hello din sa aking mahal na ina. Ayan, alam ko ma, huwag ka mag-alala, diretso tayo dyan. Ayan, yung mami ko talaga, mula nung nadulas talaga, hindi ko na siya makasama kasi masakit nga. Naman. Naawa ko sa mami ko pero wala tayong magagawa. Pero kailangan lang po, lumaban kayo, magpalakas kayo. At the age of 83, yan. Ingat-ingat po. At of course, andyan naman si MJ, yung anak ko. At syempre, hindi kayo pababayaan yan. Okay. Sabi nga po, dito merong mga pinag-uusapan ngayon. Mahirap daw maging babae. Ayan. Alam mo ba yun? Bakit mahirap maging babae? Hindi ko pwedeng tanungin si Attorney Perdito Pasio dyan. Kasi siya po'y lalaki. Ayan. Okay. Paanong paraan? Ikaw, meron ka bang alam bakit mahirap maging babae? Ito, natuwa ko dito sa na to Merong nagsasabi na mahirap daw maging babae. Ano ba yun? Maraming bagay yan. Mahirap maging babae. Alam niyo kung bakit. Sabihin na natin sa panliligaw man lang, mayroon kang gusto, no? Ang uso kasi, lalaki ang manliligaw. Paano mo sasabihin dun sa lalaki na may gusto ka? Hindi pwedeng babae ang manliligaw, di ba? Isa na yon, no? Yan. Tapos, babae, pag sinabi mong babae, ina-underestimate minsan ng iba. Hindi naman lahat. Pero na-underestimate. Lalo na kayo, mga drivers dyan, na lady drivers, no? Alam niyo yun, na kapag kayo ang nasa kalsada, ano ang ginagawa sa inyo para akala nila wala kayong kwenta sa kalsada na, ay, pagbigyan na yan kasi babae yan, ano yan sa kalsada, di ba? Yun yung mga disadvantage ng pagiging babae. Yung pag sinabing babae, hindi kaya bumuhay ng pamilya. Okay. Which is wrong. Yan. Okay. Mula dito sa panulat na nakita natin, minsan mahirap maging babae at alam natin ito. Nagmahal ka, hindi ka naman minahal. Nagmahal ka uli, minalas ka naman. Sa kasaysayan ng lahat, ang babaeng nagpakasakit
alang-alang sa pamilya, at hindi man lang appreciate ng iba, lalong-lalo na ang mga kalalakihan. Oy, ganon? Oh, naku. Ganon ba yun? Ayan, sabi nga rito, isinilang palang negatibo na agad o kaya naman ay may nakaatang na agad na responsibilidad. O nga, ba't ganon? Ang mga babae, usually, parang katulong sa bahay, no? Oo. Lahat ng gawaing bahay, sa babae lang ba talaga? Ayan. Pero, meron din naman mga lalaking masisipag talaga. Pero ngayon, kadalasan, babae ang balagoong. Di ba? Yan. Dapat binatandaan na ganito yon. Kapag ang babae marunong maghanap buhay, dapat ang lalaki pwede rin sa pambahay. Di ba? Ayan. Lagi nga, sabi nga po dito lagi na lang daw ang babae parang katulong sa bahay, taga-alaga ng mga kapatid, di ba? Yung mga nakabatang kapatid, laging ganun daw. At tagahugas ng pinggan, tagaluto, tagasaing. Wag na kayong maging babae kung marami kayong reklamo, guys. Hindi naman, no? Alam niyo mga kaibigan, minsan masarap maging babae, lalong-lalo na galing sa iyong sinapupunan ang iyong anak, di ba? Ang mga lalaki, hindi naman nagkakaanak yan. But anyway, mamaya po itutuloy natin yan. Siyempre, marami tayong mga nakitang magandang pag-usapan natin ukol sa babae. Yes. Ayan. Dahil mahirap nga ang maging babae, pero siguro kayo, yung mga nanonood at nakikinig, lalo na kung kayo po yung babae na merong maipagmamalaki, it's about time na mag-comment kayo. Sabihin nyo lahat, ano ba yung maipagmamalaki natin bilang babae? Alam nyo naman, hindi lahat ng babae marunong umintindi, di ba? Hindi lahat ng babae parang lalaki kumilos, parang lalaki kung gumawa ng mga bagay-bagay, at parang lalaki kung magdesisyon. Yan, napaka-importante yan, di ba? Kailangan huwag tayo magpatalo dyan. Kaya nga, itong bisita natin, kailangan natin malaman paano ba siya naging babae at ano ba yung mga ginagawa niya na wala sa mga lalaki. Ayan. Yan na nga ba sinasabi ko, Mr. Yung mga katanungan mo, yung mga katanungan ko, medyo kabado ako. Okay, huwag ka munang kabahan at mamaya babalik tayo, makalipas lamang ilang paalala. Ang oras, alas 11:45 ng umaga. Si Mr. Yes Yes Yo, Attorney Ferdy Tapasio. Yes, yes, yo! Topacio! Yes, yes, yo! Iyan na! Okay, maraming salamat po. Nagulat. Yes, yes, show, Tapasio. Welcome uli. At syempre sa huling parte ng ating programa. Salamat po kay Atty. Ferdy Tapasio. Ito nga, itutuloy natin yung usapin. Minsan, pangit ang maging babae. Bakit ganon? Grabe naman kayo. Kung walang babae, wala kayo rito sa mundo. Tama. Di ba? Alam niyo ba yon? Okay, sabi niya ho rito, mabuti naman babae para may katulong sa pag-aalaga ng mga kapatid. Yun agad yung sinasabi. Sanggol pa lamang, hinuhusgahan na. Bata pa lamang, binigyan na ng responsibilidad. Pagtakin mo yun ang agad ang sinabi. At minsan, mahirap maging babae. Dapat kasi mag-isip kang parang lalaki para hindi ka mapagkamalan na tomboy. Sabi nga, makipagsabayan ka sa lalaki. At hindi lang yan, ito'y sabi nga, parang kalabaw para sa pamilya. Yun ang, ang impression ng iba, no? At syempre, minsan, mahirap maging babae, lalo na kung ibinibigay mo ang iyong pag-ibig at pagmamahal sa iisang lalaki. At pagkatapos, iiwan ka na lamang at ipagpapalit sa isang balaki. Ay, Naku po. aray ko po. Aray yan. Kasi, marami kahit ako sa abroad, sa Japan, alam niyo bang, di hamak na mas maganda ang balaki kesa sa babae. May nangyayaring ganun, Wala pala tayong panamas. Wala tayong Balaki. panama. Talagang pag maganda sila. Okay, sige. Yung sinasabi ko sa'yo, bakit ganun yung impression ng iba? Ay, nako, yung babae, pagpasensya mo na yan, kasi alam mo naman parang wala lang. Parang tayo, ina-underestimate ang mga babae, no? Yun. Pero sa panahon ngayon, yun kasi, nagmula yun nung panahon ng mga babae talaga, sadyang nasa bahay lang silang nagtatrabaho at nagsisilbi sa kanilang mga asawa, no? Sa mga asawa nila. So, sa ngayon, sa modernong sitwasyon ngayon at panahon, no?
ang mga babae ngayon nakikipagsabayan na sa mga lalaki, so pantay-pantay na, no? Kung kaya magtrabaho ng lalaki, kaya din ng babae, no? Kung kaya magbuhat ng lalaki, kaya na rin ng babae, katulad na ng drivers, kaya na magmaneho ng mga babae ngayon. Dati puro lalaki lang nagmamaneho. So, pantay-pantay lang sa ngayon. Siyempre, depende pa rin kasi kung anong pamilya na kinalakan, no? Yeah. So, depende talaga sa sitwasyon yan. Ayan. Alam niyo ho ba, ako nga ho yung 2 poste ng bahay namin, ako ho may gawa nun. Ikaw ba bumuha? Oo. Ako hindi. Ako yung naghalo ng buhangin, semento at graba. Oh. Yun. Ibig sabihin, kaya na natin kung gugustuhin natin. At ang mga babae naman, talaga namang may mga angking galing din yan. Ako, driver din po ako. At marami rin tayong mga babaeng driver. At hindi lang po yan mga rider din, di ba? Yes. Mga babae, di pa tatali yan. Kasi nga, kung wala ka naman lalaki sa bahay, anong gagawin mo? Di syempre, gawin mo na rin ang gawaing lalaki, di ba? Tama. Oo. At hindi lang po yan, mga kaibigan, kung kayo naman po ay sinuswerte-swerte, siguro kagaya ni Elma Muros, yung aking sister, Elma. Hi, Miss Elma Muros, yan. Yan naman po talagang kahit na siya retired na sa kanyang paglaban sa industriya ng Olympic, siya naman po patuloy na nagre-race ng mga kabataan at gusto niya maging kagaya rin niya. Kasing galing din niya ang mga, kasing galing din niya ang mga atleta, no? Alam niyo naman yung mga atletang gaya po ni Elma Muros, isa po yan sa mga pinagpipitagang atleta ng bansa. Yeah. Okay? At hindi lang yan, no? Alam mo, nakakatuwa rin na isipin ho natin na babae lang, huwag niyo kami nilalang, ha? May nagagawa kami na hindi niyo nagagawa. Diba? Ang mga anak. Kaya kagaya na sabi ko kanina, di ba? Hindi kayo nanganganak, kami lang. O, yeah. diba? At not only that, ano pa? Siyempre, babae tayo, powerful tayo, no? Hindi lang tayo basta babae na, tumabi ka dyan, babae ka lang, tabi ka dyan, tabi. Hindi, no. Babae ako, powerful ako. Strong ako, di ba? Yeah. Sayang nga ho yung kaibigan namin, kapitan, di ba, nakwento ko sa inyo, namatay siya ng wala. Ayan, walang kahit ano. Kaya, sabi nga, powerful yung misis niya. Kasi yung misis niya, kailangan sabihan muna bago siya gumawa ng desisyon. Which is, minsan, mali po, di ba? Mag-isip din po kayo ng bagay na pwede po ninyong gawin na wag iasa lahat kay misis at wag ibigay lahat ang pera kay misis. What if, di ba? What if, sana naman, mabait ang naging misis ninyo. What if, kung ang misis ninyo ay laging nakaupo sa lamesa na magdamagan. Alam mo na yun. Yes. Di ba? Oh. Meron akong kilalang ganyan. Laging nakaupo sa lamesa. Maraming katsikahan. Hanggang sa maubos na lang ang kaperahan. Ayan. Kaya umupo na lang sa kama. Ayan. Kaya sabi ko, yung mahirap na maging babae, in other words, meron din namang kapalit na swerte yan. Dahil ang pagiging mahirap na maging babae, mahirap talaga. Dahil una-una, kapag minahal ka naman ng inyong partner, aba, swerte ka, di ba? Dahil una-una, hindi mo na sasabihin mahirap maging babae. Masarap maging babae. Oo nga. Masarap maging babae. Yung mga taga-TNBS dyan, yung mga miyembro ng UGP, nako, guys, magkakaroon tayo ng somehow, sa pagbabalik natin sa ere, ay kayo po'y maging bahagi ng Eternal Plans. Napakaganda ho ng bagong produkto ng Eternal Plans kung saan marami tayong makikitang magandang abilidad o opportunity dito. Hindi lang kayo, pati ang pamilya ninyo, kasama na, kaibigan, kaaway, pwede nyo na rin ikuha. At hindi lang ho yan. Ito po yung magandang bahagi ng buhay natin na huwag nating bigyan ng masamang dahilan, kundi ito'y malaking maitutulong na hindi na ho kayo nang bumulestya ng ibang tao. Tama? Nangumulestya talaga. Nangumulestya talaga. O, diba? Kasi, alam nyo, yung mga ganung bagay, dapat talaga, meron na tayo niyan. Yes. Yun lang. Okay. Para rin yan sa future nyo, di ba? So, syempre sa mga lady drivers out there, syempre sa mga leader na mga kababaihan dyan, Ma'am Eileen Pacquiao, Josephine Labore, hello sa inyong lahat. Ano? Eileen Pacquiao? Totoo ba? Pangalan niya yun? Pacquiao. Pacquiao. Ayan. Medyo nabulol lang ang isay. Pasensya na sa Ikaw talaga. Bad yun, ha? Anyway, mga kaibigan, tayo po'y nagpapasalamat na tayo po'y
narito pa rin at sa huling pagkakataon ng buwan ng Marso ay nagkasama-sama po tayo. Nais ko rin pasalamatan yung mga on-duty natin. Nandiyan si Desk Editor Drew Nasino, si Tech Engineers Winner Contehino, Jenny Lynn, Jerico Hermoso at si Ken Sale. Thank you so much sa ating teleprompter, si Neil Joy Abelia, writer si Raisa Dadia, si Mayan Palma, si Laika Cuevas at si Jen Patrolla. Ang CAs natin, si Daniela Di Guzman at Jacqueline Santos. Ayan, sa interns natin, si MJ Remundo, Ira Ortega, Marie Garcia, John Lloyd Malinaw, si Aisen Lois Moises, at si John Real Javier. At syempre mga kaibigan, antabayanan nyo yung napakagandang programa. Sa susunod, ang Balitang Bayan with Jen Patrolla. Ayan. At muli po, pasasalamat po pinaabot natin sa ngalan pa rin po ni Attorney Ferdy Topacio, sa ngalan din ni Tisay, na never na naging Tisoy, dahil Tisay po yan. Okay, ako po naman si Juvie de Guzman, nagpapasalamat sa ating piloto, at hindi lang po yan, salamat po sa pagtulong na rin sa amin lahat, mga sumusuporta sa Tweet na ay nanonood kayo no isang araw. Kami po ay naka 1.6K na mga viewers. Thank you. Sana dagdagan nyo pa. Dagdagan nyo pa ng dagdagan dahil napakarami ho nating babahagi sa inyong opportunity na dapat po ninyong huwag pakakalimutan. Lagi yung tandaan na lahat po na sinasabi natin ay para po sa magandang bukas natin. Lalo-lalo na yung mga TNBS dyan. Hi! Ayan, TNBS. Huwag kayo makakalimot. At hindi lang po yan, yung mga grupo ng UGP. Yan. Okay? Maraming salamat. Ako po ang inyong lingkod, Juvie de Guzman. I love you all. Ang oras, alas 12 na ng tanghali. Yes, yes, yo! Woo! Yes, yes, yo! Topacio! Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yes, yo! Topacio!